biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At ito ay yung ating pag-aaralan sa aklat ng Awit, chapter 91. At ang chapter na ito ay napakagandang kabanata. At ito ay kagalakan din sa aking puso nang makita ko ang mga favor na nagmumula sa Panginoon. Walang iba kundi yung kaunawaan. Gaya ng pag-aaral natin ng nakaraan, ay ang kaunawaan ay favor lang talaga ng ating Panginoon na pagkalooban tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, ang Psalms 91 ay napakaganda, na kung ito ay ating lubos na maunawaan ay napakadakila at mapagbiyaya talaga ang ating Panginoon Diyos. Ating basahin aklat ng mga awit chapter 91. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan, aking katibayan, ang Diyos ko, siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ako sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakalibutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibakman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 ay sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadaling ka sa kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ng leon at ang ulupong, ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasa kanya sa kabagabagan at aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipaikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Kaya ito nga yung ating magandang favor, lalo na kung ito talaga ay ating matatanggap. Ang sabi niya rito sa verse 2, siya yung kanlungan, aking sasabihin tungkol sa Panginoon. Siya'y aking kanlungan, aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Kaya ibig sabihin, ang makapangyarihan sa lahat na naroroon, sabi nga, ay sa isang lihim na dako. Bagamat ito'y hindi nalihim sa mga bagay na kung saan ay pinagpapahayagan ng ating Panginoon o binubuksan yung pangunawa at makita niya kung ano ba ang kalooban ng ating Panginoon at makilala ang ating Panginoon. At dahil dito sa kalagayang ito yung ating makikita na kung talagang makikilala ng sino man ng Panginoon, ang sabi nga, siya ang kanyang kanlungan. Siya yung kanyang kinalalagyan na nangangandong siya roon. At ang sabi nga roon ay nasa ilalim siya ng bagwis, nasa ilalim siya ng pakpak.
Kaya dahil dito kung ating titingnan, ang ibig sabihin ng lahat ng bagay nito ay nasa ilalim siya ng pamamahala ng ating Panginoon Diyos. Nasa ilalim siya ng proteksyon ng ating Panginoon. At siya naman ay willing, bukas sa kanyang loob at ninais niya na mapanagay sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon sapagkat siya nga yung kanyang tanggulan. Nang ang ibig sabihin, dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos, mas iniibig niya na manatili doon sa pamamahala ng Panginoon sapagkat siyang kanlungan, siya yung kanyang taguang dako. Kung magkaroon man daw ng mga salot, doon sa lugar na kanyang kinalalagyan, walang salot sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon. Kaya hindi nga daw matatakot kung dumating man daw yung salot sa sanlibutan. Ang sabi ron, hindi yun darating sa iyong tolda sapagkat nanganganlong ka sa proteksyon at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya napakagandang biyaya at pag-asa ito lalo na sa panahon natin ngayon, na sinasabi nga ay nagkakaroon ng tinatawag na pandemya o yung tinatawag na kumakalat na mga virus. At kung sakaling itong virus na ito ay nangyayari at nagaganap, ang sabi ron, hindi darating sa iyong tolda. At kung meron man daw na mga mamamana, ang sabi ron, hindi ka rin matatakot. Bakit? Pinoproteksyonan ka rin ng ating Panginoon. At kung meron man daw na sabi nga ay mga kaaway, ang sabi ron, hindi yun lalapit sa'yo. Na ang ibig sabihin, ipaubaya mo na lang sa ating Panginoon, huwag mo nang pagkukulan ng pansin, huwag mo nang pagkukulan ng panahon, sapagkat hindi yan yung buhay mo. Ipaubaya mo na lang sa nanganganlong sa'yo, yung kumakanlong sa'yo. At ang sabi ron, makikita mo na lang ng iyong mga mata kung ano ang mangyayari sa mga bagay na masama. Kaya dahil dito, kung ating mauunawaan itong Psalms 91, napakaganda nito. At ang sabi ron, sapagkat nalaman mo ang aking pangalan. Nang ibig sabihin, nalaman mo ang aking pangalan, ay magkakaroon naman tayo na sabi nga ay ang mga bagay na pagpapaliwanag o baka magkaroon pa ng diskusyon kung ano ang pangalan ng Panginoon. Pero para sa akin, sabi ko nga, ang pangalan ay kapamahalaan, kapangyarihan, at yung kanyang kakayanan. Nalaman natin ang kakayanan ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang kapamahalaan. Kaya dahil dito kung sa kanya tayo nanganganlong at dahil nakilala nga natin siya, ang ibig sabihin, matibay yung ating kinasasaligan. Kagaya ng pag-aaral natin ng nakaraan about doon sa tinatawag na go and peace. Ang ibig sabihin, yung larawan o dibuho na sinulat ng isang pintor ay yung isang lugar na dako sa dalampasigan na bumabagyo, na tila ay nag-aalimpuyo ang kalangitan, yung mga hangin malakas at yung malalaking alon kumikidlat, kumukulog. At dahil dito hinahampas ng malalaking alon yung mga batuan. Pero doon sa isang malaking bato, sa guwang nung malaking bato na yon, meron doon 2 ibon na payapang-payapa sa kanilang kalagayan sapagkat sila'y nanganganlong sa isang matibay na bato. Kaya dahil dito, ito rin yung ating buhay, lalo na sa panahon natin ngayon, na ang sabi nga ay hindi pa bumabalik yung maayos na kalagayan ng ating panahon dahil doon sa tinatawag na virus. Pero kung sakaling mawala na yung virus, ang sigaw pa rin ng bawat tao, kapayapaan. Merong mga rally. Ang sabi nga ay merong mga pag-aaklas, merong hidwaan, merong pagkakaalik. At merong mga banta ng digmaan, merong mga lindol, merong mga tsunami. At ang sabi nga ay bumabaha kahit saan lugar, kahit saan dako, lumilindo kahit saan lugar. Kaya ibig sabihin, para bang sabi nga ay nauuga o inuuga na nga ang ating daigdig na kinalalagyan. At napadagdag pa nga itong virus na ito.
Kaya dahil dito, kung titingnan natin sa ating pag-aaral, merong isang lugar na inihahanda lagi ang ating Panginoon para sa mga tao na humahanap sa kanyang kalooban. Nagaya ng ating sinasabi, ang pinakampintuan ng lahat ng bagay nito'y pagpapakumbaba, paggalang, pagrespeto sa ating Panginoon Diyos. At yung pagpapakumbaba na yon, paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos, nakikita yon ng ating Panginoon, at ang kanyang nakikita sa atin ay meron tayong malaking pag-asa na makapasok sa kanyang biyaya o makapasok sa kanyang layunin, na kung saan ay muli niya tayong ma-restore. Yung kinabagsakan ni Eva at ni Adan, ay maibangon niya tayo roon at maibalik niya sa atin yung kanyang larawan, yung kanyang wangis. At ito'y magdudulot naman sa atin ng tinatawag na kapayapaan, ng pag-ibig, ng kagandahang loob, ng kagalakan at katuwaan, ng kakontentuhan, sapagkat napulpil yung ating buhay. Nang ibig sabihin ay muli naging kompleto ang buhay ng tao, gaya ng ating mga pag-aaral ng mga nakaraan. Nang pumasok nga si Eva at si Adan sa kasalanan, ang sabi roon, nawala ang larawan at wangis ng Diyos. Nang tayo na may tubusin ng ating Panginoon Jesucristo, bumalik uli yung tinatawag na larawan at wangis ng Diyos kung tayo ay makikipagkaisa sa dugo ng kanyang tipan, or else magpapatubos tayo sa kanya. Ihihiwalay natin ang kasalanan sapagkat di naman natin ito kayang ihiwalay sa ating buhay. Siya ang mag-aalis niyan kapag tayo'y winork out niya, kapag tayo'y tinrabaho niya, gaya ng sinasabi sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 9, sapagkat tayo'y kanyang mga gawa na ginawa nilalang sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo para sa mga mabubuting gawa. We are created in Christ Jesus. Nang ibig sabihin, tayo ay muling tinrabaho ng ating Panginoon for the restoration of human being. Bagamat hindi na maibabalik yung dati, sapagkat nalaman na natin ang mabuti at masama, gaya ng pag-aaral nga natin noong nakaraan. Nang sabi nga, ito'y biyaya sa biyaya. Inire-restore sa atin yung kapayapaan. Inire-restore sa atin ang kagalangan, ang pag-ibig, ang kakontentuhan. Yung mga bagay na nawala sa tao, i-restore ng Panginoon, at walang iba kundi yung kanyang larawan at wangis. Holiness and righteousness. Kaya lang noon, kay Eva at kay Adan, hindi nila alam ang mabuti at masama. Pero kung tayo magpapatubos ng buhay ngayon sa ating Panginoon Jesucristo, makikipagkaisa tayo sa dugo ng tipan na ibinigay niya para sa lahat ng tao, na siyang pakikipagkasundo na inilagay ng ating Panginoon Diyos sa harapan ng mga tao upang makapagbalik loob sa Kanya. At ito'y muli niyang kukupin, kalingain at ituring muli na Kanyang anak. Kaya dahil dito, kung ang mga bagay na ito ay mangyayari at magaganap, alam na natin ang mabuti at ang masama. Ang kailangan lang, kahit sa unang hakbang, ang kailangan natin, yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos, yung nature natin, mangibabaw sa atin yung ating spiritual. Hindi itong ating physical body. Nang ibig sabihin, yung hininga ng ating Panginoon Diyos na inilagay sa butas ng ilong ni Eva o ni Adan. Nang ibig sabihin, kaya ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Gaya ng pag-aaral natin noong nakaraan sa tinatawag na Be Wise, na ang ating Panginoon Kristo ay tinukso ng dyablo, at ang sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawing mong tinapay ang batong ito. Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya dahil dito, ito yung spiritual. At sa usaping spiritual, yung tinatawag na kababaang loob, nasa panig yan ng mabuti. Hindi yan sa panig ng masama.
sapagkat nalaman na nga natin ang pagkaalam ng mabuti at masama at ang kababaang loob sa panigyan ng mabuti. Pero yung kapalaluan, yung pride, yung pagmamataas, sa panig naman yon ng hindi mabuti, sa matuwid, sa masama. Kaya yung pagpapakumbaba, kung lalagak ito sa ating buhay, gaya na nakita ng ating Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan, may pag-asa ang tao. At kung ito'y ating madedevelop, yung mga bagay na ito, kapakumbabaan. Then muli yung paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos ay ating ilalagak sa Kanya. Meron tayong paggalang at pagrespeto. Yun ay bahagi at pagpapakahayag na tayo ay pumapanig sa ating Panginoon Diyos na banal. Kaya dahil dito, kung ito yung makikita ng ating Panginoon Diyos sa bawat tao, ito'y i-work out ng ating Panginoon Diyos step by step. Aakayin niya, tuturuan niya sa mga bagay na rarapat gawin, sapagkat hindi naman mahirap turuan, sapagkat may paggalang at pagrespeto nga sa Kanya. Gaya nga ng pag-aaral nga natin ng nakaraan, yung tinatawag na acceptable faith na gaya ni Pedro, na ang sabi ron sa aklat ng Lucas chapter 5 verse 5, sinabihan siya ng Panginoong Jesus, Pedro, pumaroon ka sa laot at ihulog mo ang iyong lambat upang mamalakaya. Eto si Pedro, sabi nga natin, veteranong mangingisda. At ang sabi niya, Guro, sa buong magdamag, nagpagal kami, nagpagod kami, at yung pagpapagod namin sa buong magdamag, walang resulta, walang huli. At ngayon, sikat na ang araw. At ngayon, tirik na ang araw, maliwanag na. Then, uutusan siya ng ating Panginoon na muli niyang ihuhulog yung kanyang lambat na kanyang nililinisan na. Pero nung sabi ni Pedro, datapwat sa iyong salita, paroroon ako upang mamalakay. Ibig sabihin, gumalang, rumespeto si Pedro sa ating Panginoon Kristo dahil sa salita ng Panginoon. Dahil ito'y sinabi ng Panginoon, pinagtiwalaan niya. Sumunod siya. Yun ang ibig sabihin na may paggalang at pagrespeto sa salita. At dahil dito napatunayan nga ni Pedro, totoo nga pala, yung imposible ay magiging posible. Sabi nga sa pangangaral natin noong nakaraan about nga doon sa acceptable faith, lahat ng makakakita kay Pedro sa dalampasigan na kanyang inihahagis ang kanyang lambat upang mamalakaya, magtataka. At ang iba naman ay mapapailing. At ang iba naman ay kakabahan. Bakit nagkaganon? Bakit kakabahan? Baka nagugutom na. Baka sumasablay na si Pedro. Pero ginawa yun ni Pedro dahil iginalang niya yung salita ng ating Panginoon Kristo. At yung imposible nga, naging posible. Dahil dito lalong tumatag yung pananalig ni Pedro sa ating Panginoon Kristo. Kaya sa bawat salita nga ng ating Panginoon Kristo, iginagalang ito ni Pedro. At ito rin, yung sabi rito, sapagkat iyong naalaman ang aking pangalan, hindi natin malalaman ang pangalan ng Panginoon kung hindi natin mararanasan. Walang problema na kung sa pangalan at pangalan, pero ang tinutumbok na natin ngayon na usapin patungkol sa pangalan ng Panginoon, ito ay kapamahalaan, kapangyarihan at kakayanan. Ang ibig sabihin, gaya ng ating sinabi, para sa mga bagong nakikinig sa atin, ang pangalan ay kahalintulad ng sinasabi sa pelikula o sa nobela, sa comics noon at hanggang ngayon. Ang sabi nga, sa ngalan ng batas, sumama kang mapayapa. At ito yung mga authority, ito yung mga alagad ng batas. Ang lagi nilang bukang bibig sa pelikula noon at maaaring nangyayari pa rin ngayon, sa ngalan ng batas, sumama ang payapa. Kaya ang tanong, ano ang pangalan ng batas? Wala tayong masasabi kung anong pangalan ng batas. Pero ang ibig nila sabihin, sa kakayanan at kapangyarihan at magagawa ng alagad ng batas.
Kaya dahil dito, binabanggit nila yung sa ngalan ng batas at maging sa hustisya doon sa mga husgado kapag umahatol ang mga huwes, ay sinasabi rin nila sa ngalan ng hustisya na ibinigay sa amin na Republika ng Pilipinas. Ikaw ay hinahatulang mabilanggo ng 4 na taon hanggang 6 na taon. Nang ibig sabihin, ano ba ang pangalan ng hustisya? Wala rin po tayong masasabi kung ano yung pangalan ng hustisya. Pwede natin sabihin, di Supreme Court. Yung iba naman, di sa mga local, na andito lang sa probinsya, andyan lang sa lungsod o nasa bayan, di mga local lamang yon. Pero yung kataas-taasang hukuman ay tinatawag nilang Supreme Court. At meron din tinatawag na Court of Appeal. Merong Provincial Court. Kaya ibig sabihin, ay ano ba ang pangalan ng hustisya? Wala. Kaya yung pangalan na sinasabi, authority yon. At yung sinabi dito sa ating teksto, sapagkat iyong naalaman ang aking pangalan. Ang ibig sabihin, kaya nanganganlong sa ating Panginoon ang taong ito sapagkat nakilala niya, nakita niya ang kakayanan, kapamalaan at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya doon siya nanganganlong, doon siya nagbibigay ng tinatawag na kapahingahan. At dito sa bagong tipan, kasi ito ay prophetic word, bagamat ang Diyos ay siya pa rin noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ibig sabihin, hindi pa rin siya nagbabago. Bagamat naluma o iniwalay o inalis na o yung tinatawag na kautusan. Pero ang sabi rin naman ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan ni ang mga propeta, kundi bagkus ay upang lalo pa ngang gawin. Kaya yun yung pag-aaral nga na aking nababanggit, we are above the law and we are not under the law. Nang ibig sabihin, kung tayo ay naririto sa tinatawag na above the law, which is the rule of love, the rule of peace, and the rule of Jesus Christ, kapayapaan, pag-ibig, at yung tinatawag na kaayusan. Kaya kung meron tayo ng mga bagay na yon, ay higit pa nga tayo sa batas. Sabi nga, ulitin natin, sa loob ng bahay, kapag ang mga anak ay may kusang gawa, may kusa ng palo, hindi na kailangang utusan. Wala ngang rule diyan. Hindi na kailangan na sabihin, ligpitin mo yung higaan mo. Hindi na kailangan sabihin, nahugasan mo yung pinggan, o magwalis ka, o mag-imis ka naman. Kung ang lahat ng membro sa loob ng tahanan ay may kusang gawa, na ayon sa kaayusan, ang laging iniisip ay kaayusan at kalinisan. Sabi, wala ng batas na iiral. Kasi yun ang nasa puso't isipan nila, kaayusan at kalinisan. Kaya ibig sabihin, hindi na kailangan bigyan pa ng mga utos o ng mga rule na dapat gawin sa loob ng bahay. Naunawaan po ba natin? Sa ating Panginoon Diyos, ganon din yung ibig sabihin ng bagong tipan. Magkakaroon tayo ng kusang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yun nga, ang unang hakbang pagpapakumbaba. Pagganang pagrespeto sa ating Panginoon. Then ipupulpil naman tayo ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ay katatagpuin niya yung mga nasa ng ating mga puso at yung nasa ng ating puso hindi kagaya doon sa lumang tipan. Kasi nga yung sinabi natin kay Haring Solomon, ibinigay ng Diyos kahit hindi hinihiling ni Haring Solomon. Ang hiniling lang ni Haring Solomon, wisdom, karunungan. Pero sabi ng Panginoon, ibibigay ko pa rin sa iyo yung katanyagan at kadakilaan. At ibibigay ko sa iyo yung kapangyarihan. At ibibigay ko sa iyo yung kayamanan. Ibibigay ko pa rin sa iyo ang mga bagay na kung saan ay dadami ang iyong lahi. Kaya ibig sabihin, ibinigay yon ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon, pero hindi niya sinabing bibigyan kita ng lubos at ganap na kapayapaan. Hindi.
Kasi nga wala pang tumutubos sa kasalanan. Kaya dahil dito, maging si Haring Solomon, kulang pa rin yung buhay niya, bagamat ibinigay na nga lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanya sa panahon niya. Kaya lang sa panahon ni Haring Solomon, hindi pa nga natutubos ang kasalanan ng tao. At dahil dito, nabanggit nga ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17, I hated life, for the work under the sun is grievous unto me. Napagod si Haring Solomon sa paghahanap ng kasiyahan. Gusto niya masiyahan siya. Sabi niya, eto na, hindi pa bawal ang kalayawan nun. Hindi naman bawal ang kalayawan. Maaaring madaanan natin sa susunod o banggitin na rin natin ngayon. Kasi pag tayo ay pumunta sa tinatawag na kalayawan, ibig sabihin lamang niyan, hindi natin natatanggap yung fulfillment of life. Kaya yung desire natin, dun pa rin sa kalayawan o mga bagay na sanlibutan. Naanuwaan po ba natin? Kaya sabi nga sa aklat ng unang Pedro o unang Juan, chapter 2, verse 15, nga ba atin tingnan na sinasabi ay ang mga bagay ng sanlibutan ay lumilipas, kumukupas. Pero ang mga bagay mula sa Diyos nananatili magpakailanman. Kaya dahil dito, ang kalayawan, kung ating titingnan, dito lang yan sa lupa. Pero yung kagalaan, katuwaan, binibigay ng ating fulfillment of life, hindi lamang yung pang dito sa ibabaw ng lupa, yun ay magpakailanman. Kaya dito pa man sa ibabaw ng lupa, kapag napulfill natin yung buhay na kaloob ng ating Panginoon Kristo, hindi tayo magdi-desire ng mga bagay na kung saan ay magpupulfill sa atin mga bagay naman lumilipas, sapagkat pinulfill na tayo ng ating Panginoon. Pero kung ang takbo ng ating desire, bagamat sabihin natin tayo mananampalataya na, tayo natubos na ng ating Panginoon o anak pa tayo ng ating Panginoon, pero yung eagerness ng ating buhay, worldly pa rin, ang katotohanan ay wala sa atin. Sapagkat kung nasa sa atin yung katotohanan, hindi tayo magiging worldly. Ang ibig sabihin ng worldly, gugugol tayo ng mga panahon sa mga kasiyahan sa libutan, pero kagaya ng ating pag-aaral about human heart, ay ang kagalaan, katuwaan kapag tumulong ka sa iyong kapwa, maliit man o malaki, na andun yung pinakang kagalaan, hindi mo kayang ipaliwanag. Pero kung hahanapin mo yung kagalaan, kasiyahan sa pamagitan ng mga kalayawan, sa pamagitan, hindi masama yung mamasyal, talagang mapera ka, maglibot ka sa buong sanlibutan, o sa buong mundo, mag-around the world, sabi nga, walang problema doon. Pero yung mga ginugugol mo ron, oo, pera mo nga yun, walang problema ron. Pero ang daming matutulungan yan kung alam mo kung saan nagmumula yung kagalahan, katuwaan, yung tumulong tayo sa mga mabababang kalagayan, sa mga nangangailangan. Sapagkat sa totoo lang, kagaya ng ating sinasabi, kahit kanino ko naman itanong, karanasan din nila yon. Yung isang matanda, natatawid, na nahihirapan tumawid sa kalsada, akayin mo. At kapag naitawid mo siya, pag nagawa mo yun, yun ay kusang loob mo. Magkakaroon ka ng kagalakan na ang saya-saya mo. Bakit? Nakatulong ka kasi. Kaya ibig sabihin, yung mga bagay na kung saan magbibigay sa atin ng fulfillment kapag umiiral sa atin din yung tinatawag na kagandahang loob. Bagamat lahat po tayo ay may karapatan, di po natin sinasaklawan ang pasya ng sino man, maging ang ating Panginoon Diyos, hindi rin niya tayo sinasaklawan. Pero, ang sasabihin natin, kung gumugol man tayo sa tinatawag na kalayawan, ang sabi ni Haring Solomon, pagod lang yan ng katawan. Marami na ang nagsabi niyan. Sabihin na nga lang natin, dito na lang. Halimbawa lamang, nakarating ka ng Boracay, kung ikaw ay taga Norte, Central Luzon, nakarating ka ng Boracay, masaya ka. At kung muling magkakayayaan, pupunta uli ng Boracay, sasama ko, masaya ka uli. Pero pag nakalimang punta ka na, hindi ka na masisiyahan. Dahil yun ay sa una lang, ibig sabihin, lumilipas. At kung sakaling magkakayayaan uli ng Boracay, magsuswimming uli doon, magbibits, at ang sasabihin mo na lang, sinong mga kasama? Samantalang nung una, kahit sino kasama, mahalaga makarating ako sapagkat gusto mo masiyahan. Kaya dahil dito,
yung paghahanap ng enjoyment and happiness, sabi nga, laging pansamantala. At ganun si Hari Solomon. Balik tayo. Kaya ibig sabihin, ang sabi rito sa 1 John chapter 2, verse 15, eto nga, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino may umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, masamang pita ng mata at ang kapalaluan ng buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kaya ibig sabihin, yung ginawang pagtubos sa atin ng ating Panginoon Kristo, ito ay isang lugar na hindi naman lihim, na kung saan kapag nakapasok tayo sa tipanang ito yung lugar na ating pinakang kanlungan. Ito yung lugar na kung saan dun tayo gustong ilagay ng ating Panginoon. At doon sa lugar na yun, naroroon yung kanyang mga proteksyon. At yun naman binasa natin sa Psalms 91 na kung may mga salot man darating, hindi yung darating sa iyong tolda. Oo, nasa sanlibutan yan. Lumalaganap yan, pero sa loob ng tolda mo, pangako ng Panginoon, hindi daw dadating. Kaya ngayon, ano yung kakatakot natin sa mga panahon natin ngayon? If ever tayo ay nakapasok sa biyaya ng dugo ng tipan ng ating Panginoon. Pero kung hindi tayo nakakapasok, ay mangangamba nga tayo. Bakit? Baka nga tayo tamaan. At pag tumama pa naman, ay sabi nga'y hawa-hawa daw, parang trangkaso o talagang trangkaso na nga. Sabi nga, pag natrangkaso, ay siyempre damay-damay ang pamilya niya. Tatamaan ka talaga niyan 1 linggo hanggang 2 linggo. Mahaba na yung 2 linggo, mga 1 linggo lang. At gano'n naman, di ba? Pero ito daw, Bero, sabi nga, ay nakakamatay. Kaya ito naman yung punto. Sa bagong tipan, umiiral pa rin ito sapagkat ang Panginoon nga noon, ngayon, magpakailanman. Hindi ibig sabihin na iniwan na ng ating Panginoon ang lumang tipan ay kasama na yung mga prophetic word. Hindi rin naman. At sapagkat nandito na tayo sa bagong tipan, ang sabi ng Panginoon, kundi bagkus lalo pangang gagawin. Sa aklat ng Marcos chapter 16 verse 15 to 17, ipapangaral ng ebanghelyong ito sa buong sanlibutan sa lahat ng kinapad. Sumampalatay at mabautisman, maliligtas. Datapwat hindi sumasampalatay, parurusahan. At lalakip ang tandang ito sa mga sumasampalataya. Magpapatong sila ng kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Magpapalayas sila ng masamang espiritu o ng demonyo sa aking pangalan. At sa aking pangalan, makakagawa sila ng mga makapangyarihang gawa. At kung sakali, wag sasadyain, makainom kayo ng anumang bagay na nakalalason sa anumang paraan, hindi kayo maaano. Pero kagaya ng ating pag-aaral, wag nating tuksohin ang ating Panginoon Diyos. Kung sakali lang naman yon na hindi mo alam. Pero kung alam mo, ay wag natin tuksohin ang ating Panginoon. Sabi nga ng pagtukso ni Satanas sa ating Panginoon Kristo, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi doon sa Matthew chapter 4, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka sa ibabaw ng templong ito, sa tuktok ng templong ito, sapagkat nasusulat ayon sa banal na kasulatan, magbibili siya sa kanyang mga anghel. Ito nga, binasa natin din dito, nakapaloob sa Psalms 91. Magbibili siya sa kanyang mga anghel, baka matisod ang iyong mga paas sa bato, at aalalayan ka ng kanyang kamay. Totoo yun, pero kung ikaw ay tatalon, hindi ka aalalayan ng Panginoon. Bakit? Alam mong mali, ginawa mo pa rin mali. Kaya dahil dito, ganun din yon. Kasi ito nga yung problema, marami na tayong nabalitaan, mga sektang pananampalataya, pinangahawakan nila ang mga talatang ito. Pero parang tinutokso nila ang ating Panginoon. Kaya anong nangyari? Lahat sila namatay. Uminom sila ng lason. Hindi kayo papatnubayan ng Panginoon dahil alam nyong mali. Pero si Pablo, hindi siya nagpatuklaw sa ulupong. Natuklaw siya ng ulupong, hindi sinasadya. At dahil dito, inihintay ng mga barbaro na siya ay mabuwal. Ayon nga sa aklat ng mga gawa, chapter 28. At ang sabi ron, hindi na si Apostol Pablo. Kaya dahil dito, kung si Apostol Pablo ay hindi tinabla ng kamandag ng ulupong,
provision at proteksyon yun ng ating Panginoon Diyos sa mga nakikipagkaisa sa Kanya o nangangandong sa Kanya. Pero wag nating sasadyain. Kaya napakahalaga rin na sabi nga, tiyakin natin na nasa ilalim nga tayo ng pamamahala ng Panginoon at nangangandong na tayo sa Kanya. Dahil kung hindi, ay tatablan tayo. Pero pangako yan ng ating Panginoon. Kaya kung ito'y pangako ng Panginoon, napatunayan ni Pablo, isang pangyayari sa kanyang buhay, na kung saan ay yun nga, hindi tumalab sa kanya ang kamandag ng ulupong, ay palagay ko naman 10 mabisa iyon kaysa dito sa coronavirus. Sapagkat sabi nga ng mga barbaro, 1 oras lang, kalahating oras, malamang bubuwal yan, bumubula ang bibig. Pero sabi ron, hindi nabuwal, hindi bumula ang bibig. Ang virus, aabutin ka pa ng 1 linggo, 2 linggo. Sa panahon natin ngayon, sinasabi mga tinamaan ng virus. 2 linggo pa, pero pagka yung ulupong, 1 oras lang, sigurado na yon. Tiyak na yung landas. Kaya dahil dito, ito rin yung ating makikita. Sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon, magkakaroon talaga tayo ng tinatawag na kapayapaan. Magkakaroon tayong tinatawag na kapanatagan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat na ito, makapasok tayo doon sa lugar na ito, itong hiding place na ito, at ito yung tipanan niya na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo ay nasa ilalim ng tipanang ito, itinuturing tayong anak ng Diyos. At kung anak, para sa mga magulang, gaano kalaki ang proteksyon mo para sa mga bata, lalo na doon sa mga inosenteng bata. Yung sinasabi nga 5 years old pababa. No, baka maaari matigas kasi ang ulo ng anak ko, kaya hindi ko na mabigyan protection, bahala sa buhay niya. Pero doon tayo sa edad ng mga batang 5 taon o 6 na taon pababa, sabi nga, ang proteksyon na rin katumbas na rin ng kanilang buhay. Kaya dahil dito, ito rin yung pangako sa aklat ng Revelation. Ang sabi rito sa Revelation chapter 3, verse 7 to 12, ganito ang sinasabi. O dito na lang, umiksi na lang tayo sa verse 10 na lamang. Medyo mahaba. Sabi rito, Revelation chapter 3 verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang nananahan sa ibabaw ng lupa. Provision talaga ito ng ating Panginoon na ibinigay niya sa iglesia ng Philadelphia. Nang ibig sabihin, sa panahon ng mga pagsubok, iingatan niya yung mga nag-iingat ng kanyang salita. At yun din naman ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 10, verse 28, na sinasabi nga ay kailanman o bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan at hindi kayo malilipol. Hindi kayo maaagaw ninuman sa aking kamay, at ang aking Ama na nasa langit higit na dakila kay sa akin, hindi kayo maaagaw ninuman sa kamay ng aking Ama. Kaya ibig sabihin dito, kung tayo ay na-workout ng ating Panginoon, natrabaho niya tayo, na-restore niya tayo, at naibigay sa atin yung provision bilang kanyang anak, at bilang anak may proteksyon dyan ng Panginoon. At kung tayo mananatili doon sa proteksyon ng ating Panginoon, kailangan natin ito sa panahon natin ngayon na magkaroon tayo ng kapayapaan sa kabila na para bang ang ating daigdig na kinalalagyan ay hindi kagaya ng dati. Sabi nga ng mga balita, ito daw ay new normal. New normal na daw ito. No. Ang ibig sabihin ay ito'y magpapatuloy, pero sa kabila ng mga bagay na ito, lahat ng humahanap sa kalooban ng Diyos, darating sa kanila yung mga biyaya, favor ng ating Panginoon. At kung mangyayari at magaganap ang mga bagay na ito, totoo yung ating pinag-aralan ng nakaraan. Go and peace. Ibig sabihin, humayo ka na sa kapayapaan. Bakit? Alam natin may proteksyon ng Panginoon, pero itong buhay natin, ito'y instrumento na lang ng ating Panginoon. At alam natin, aalis din naman tayo sa ibabaw ng lupa kung tapos na yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat lahat naman ay mamamatay. Sabi ko nga nung bata ako, ewan ko ba't gano'n. Pag sinabi ng nanay ko,
Mga ngahoy ako, magbuta daw ako. Yung buta naman, lampas tuhod ko dahil ako'y maliit lang noon. Siyempre, bata pa, kaya maliit. Kaya sabi, ayoko nga, ang bigat-bigat niyan. Siyempre, ang laki nga, kung lampas tuhod ko yung buta, ang bigat nga naman noon. Sabi, sige na't baka matuka ka ng ahas. Ang sagot ko lagi agad, di patay. Ganun lang, di patay. Salamat ngayon, kung mamatay man ako, alam ko na yung patutunguhan ko. Pero sana naman, ay maging makabuluhan yung buhay ko. Na yung biyaya na tanggap ko sa Panginoon ay matanggap din ng marami kong mga kapwa-tao. Hindi lang yung mga kamag-anak, kapwa-tao. Lalo na yung mga humahanap ng pagbabagong buhay. Lalo na yung humahanap ng katotohanan at katwiran ng Diyos. Lalo na yung mga nangungulilang kaluluwa. Malapit po sa inyo ang ating Panginoon Diyos. Kaya sabi nga, doon sa ating nilalagay dito sa ating background sa YouTube, na sabi nga, ang blessed yung mga bagbag ang loob. Sapagkat yun yung first step na sila ay dadamayan ng ating Panginoon. Kumpara dun sa nagpapakalayaw at nagpapakalapalalo, hindi yun ang dinadamayan ng Panginoon. Dinadamayan ng Panginoon yung mga napipigati at nagdadalamati, mga bagbag ang loob. Yung humahanap talaga ng katotohanan at katwiran. Kaya dahil dito, kung ating mapapag-unawa ang mga bagay na ito, gaya ng ating pag-aaral, a favor for understanding. Nang ibig sabihin, kung ito ay nakita natin, napakalaking biyaya nga nito sa ating mga buhay. At ito nga yung sinasabi rin ni Apostol Pablo, ating tingnan na sinasabi nga ay sa buhay ng tao napakahalaga na ating maunawaan ang mga bagay-bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos upang sa gayon tayo ay magsipanatili sa Kanya. Dahil kung hindi naman tayo makakakita o hindi natin maunawaan ang mga bagay-bagay na ito, mahirap sumampalataya sa ating Panginoon. At kung ito naman ay ating nakikita, mahirap din namang humiwalay sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nakita na nga natin yung mga bagay na katotohanan at katwiran ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito napakahalaga na magkaroon tayo ng iba yung kaunawaan sa kanyang mga biyaya. Okay, aklat pala ng Ephesians yung ating hinahanap. Sabi rito sa Ephesians chapter 1, sa verse 17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at Ama ng kaluwalhatian ang espiritu ng karunungan at ng pahayag. Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Hiyamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagkatawag at kung ano ang kayamanan ng kalwalatian ng Kanyang pamana sa banal at kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa atin nagsisampalataya ayon sa gawa at kapangyarihan ng Kanyang lakas. Ang sabi rito, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Sa English, the eyes of your understanding being enlightened. Kaya favor lang po talaga ng ating Panginoon na tayo po ay maliwanagan. Favor lang po. At kung sakaling tayo maliwanagan, hindi dyan nagtatapos. Makikita natin na tayo pala ay nasa ilalim ng pamamahala o nangangalong tayo sa ilalim ng pamamahala at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. At magiging mga ilaw nga tayo ng sanlibutan. Magiging halimbawa at huwaran tayo at yung ating tinanggap, ito naman ay ating nanasain matanggap ng iba. Sabi niya, kayamanang hindi ipinagdadamot. Sabi rito, yamang naliwanagan ng inyong mga puso at inyong maalaman kung gaano kadakila at kalakhan ng Kanyang kapangyarihan. Dahil sabi ro, naalaman natin na ang kayamanan ito sa ating puso, sa ating buhay na tinanggap sa Panginoon, yan naman yung kayamanang ipinamimigay, hindi ipinagdadamot. Sapagkat yung kayamanan ng sanlibutan, pag ikaw ay nagkaroon yan, hindi rin naman yan pinagdadamot ng iba, but majority ipinagdadamot nga nung iba kasi baka iniisip nila baka kami maubusan,
ay kami maghihirap. Pero dahil dito, eto kasing kayamanan ng kaunawaan at karunungang mula sa Diyos at tunay na kayamanang mula sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga, ito'y talagang ipinamimigay, isang tunay na kayamanan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, dapat lang tayong magpatuloy kung ano yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayong mangamba, huwag tayong maglumihanan, lalo na't alam natin tayo'y lumalakad sa ibabaw ng lupa na may taglay na ilaw mula sa ating Panginoon Diyos. May taglay na proteksyon mula sa biyaya ng katubusan ng bagong tipan at nasa atin yung provision, tayo ay anak ng Diyos. At tayo ay nasa kamay ng ating Panginoong Sus. Kung aalis tayo sa lupa, aalis tayo. Pero kung may mission pang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon para sa iba na ating maabot sila at dalhan ng mabuting balita, mananatili pa tayo dito sa ibabaw ng lupa. Pero kung hahanapin natin ang mas masarap na buhay o ang mas masayang buhay, wala yan dito sa ibabaw ng lupa. Andito lang yan sa ating puso. Yung kapayapaan, kagalaan, katuwaan, higit sa kayamanan. At higit sa lahat, doon sa kinalalagyan ng ating Panginoon Diyos na kanyang ipinangako sa John chapter 14 verse 1 to 3. Yun ang lugar na ipinaghanda tayo ng Panginoon. Sapagkat ang mundo mawawala yan. Sabi nga, ang sanlibutan nilipas yan. Kaya kapag inilagak ng taong tiwala niya dyan, hanggang dyan lang yan. Hindi na siya sigurado sa kabila. At kung mamimiss niya yung opportunity na para sa kanya, ang isang pagkakataong makipag-ayos sa ating Panginoon Diyos, pero na-bypass niya yun, ang aabutin niya ay ang walang hanggang kaparusahan. Pero biyaya ng ating Panginoon sa ating mga nakikinig, sa ating may pagpapakumbabang loob, may paggalang at pagrespeto sa kanyang salita, sa ating humahanap ng kanyang katwiran, humahanap ng kanyang kalooban, na nakikipagkaisa sa layunin ng ating Panginoong Sus. Mapalad po tayo. Merong magandang provision, merong magandang layunin ang Diyos para sa atin. Hindi lamang sa atin, maging sa ating sambahayan. Pansamantala, ito po muna muli yung ating pag-aaralan about my hiding place. Ito po yung laman ng aking puso. Kaya ibig sabihin, meron po tayong kapayapaan sapagkat alam natin yung mangyayari sa ibabaw ng lupa. Ibubuhos pa muna ng ating Panginoon ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Mangyayari pa yun. Pero itong nakikita natin, sabi nga ay mauudlot yan. Pero yan na yan, mauudlot lang. At sa kabila ng mga bagay na yan, yaan ay magaganap pa rin. At kasabay ng kaganapang yan, mangingibabaw pa rin muna ang pagbuhos ng banal na Espiritu. Mahayag ang buong katotohanan. Tatawagin ng Panginoon ang mga sa Kanya. At yung mga sa Kanya, kilala ng ating Panginoon. Sa simula pa lang, humahanap na yan ng katotohanan, humahanap na yan ng kapayapaan, humahanap na yan ng tinatawag na tunay na buhay. At magsisimula yan sa pagpapakumbaba, paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Yung lumikha talaga ng langit at ng lupa at itong daigdig na ating kinagagalawan. Nang sabi nga doon, John chapter 1, bahagi ang ating Panginoon Kristo. Sa Kanya nalalang ang lahat ng bagay. Nagkatawan lang siya. Marami pa po tayong marapag-aralan, pero pansamantala, magkaroon po tayo ng kapayapaan at madala natin ang ating sarili doon sa isang lugar na inihanda para sa atin upang sa gayon, sa kabila ng mga nangyayari at nagaganap, andun tayo, may kapayapaan, may proteksyon na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At magpapatuloy tayo ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. At magpapatuloy tayo ng pagluwalhati rin sa ating Panginoon Diyos. Sa Diyos ang kapurihan, magpakailan-kailanman, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.